ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa galit si Mellard kay Renan, iba-blackmail na niya si Renan kung hindi ibibigay ni Renan ang gusto niya. Nagbanta si Mellard kay Renan na ilalaglag siya nito sa mga pulis, lalo na kay Era. Ipagtatapat nito na dahil lang sa pera, kaya magpapakasal si Renan kay Era. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Nabigo si Lilet na panindigan na si Mellard ang nakita niyang holdupper dahil na rin sa statement ni Renan. Sigurado kasi si Renan at matapang niyang pinaninindigan na hindi si Mellard ang naging holdupper nila dahil walang tattoo si Mellard sa kamay nito. Panandalian lang ang pagkakakita ni Lilet. Kahit sabihin niyang sigurado siya ay wala namang matibay na ebidensya na ipakita si Lilet na si Mellard nga ang holdupper. Hindi sapat ang salita lang. Pinalaya ng mga pulis si Mellard. Samantala, nangako si Kurt na susunduin niya si Lilet sa PAW at ihahatid sa bahay para sa kaligtasan nito. Si Renan naman ay galit na galit sa tauhan niya. Kaya pinagpapapalo niya si Mellard ng kahoy para magtanda. Sa galit ni Renan ay nakailang palo siya ng kahoy. Pati na rin upuan ay ginamit niya para hatawin si Mellard. Inawat na siya ni Patricia dahil sobra na ang pananakit nito sa tauhan niya. Pinagalitan rin ni Patricia si Mellard dahil sa katigasan ng ulo nito. Kung hindi dahil kay Renan ay hindi makakalusot si Mellard sa mga pulis. Umalis na rin agad si Patricia dahil iniisip niyang baka hinahanap na siya ng pamilya niya. Ganun rin naman si Renan. Iniwan na niya ang mga tauhan ni Patricia. Sa pag-alis ng mga amo, napansin ni na Vicky at Paco na sumusobra na sa panlalait at pananakit si Renan. Hindi naman si Renan ang tunay nilang amo, kundi si Patricia. Nakaramdam sila ng galit kay Renan. Pakiramdam nila ay inaabuso na sila ni Renan sa pag-uutos, panlalait at pananakit. Naiinis man sila kay Mellard sa katigasan ng ulo nito ay naaawa pa rin sila dahil kaibigan nila si Mellard. Naisip rin nila paano kung sila ang magkamali. Malamang saktan rin sila ni Renan. Kung hindi lang dahil sa pera, hindi na sila susunod pa kay Renan. Pero nagkasundo-sundo sila, nabigyan nila ng leksyon si Renan. Lalo na si Mellard. Galit na galit si Mellard dahil sobra siyang nasaktan. Gusto ni Mellard na makaganti, kaya siya na ang bahala kay Renan. Kinabukasan, tinawagan ni Mellard si Renan para hingian ng pera para sa pananahimik niya. Galit na galit naman si Renan. Palpak na nga siya, manghihingi pa siya ng pera para i-blackmail siya. Tinakot ni Mellard si Renan. Kung hindi ito magbibigay, ilalabas nito ang baho ni Renan. Tinanong ni Renan kung saan si Mellard at makikipagkita siya para mapag-usapan nila ang gusto ni Mellard. Naiinis si Renan kay Mellard kaya gusto niyang sermonan kapag magkita silang muli. Sa kabilang banda, nagdududa si Trixie sa mami niya dahil sa mga ikinikilos nito kapag tungkol sa holdupper ang pinag-uusapan. Biglang nalaman ni Patricia na pinakawalan ng mga pulis si Mellard dahil kay Attorney Alon. Pero hindi pa naman kinukwento ni na Trixie at Ramir ang mga pangyayari sa loob ng presinto. Nagtataka si Trixie. Hindi pa tapos ang paghihinala ni Trixie tungkol sa kung ano ang patuloy na pinag-uusapan ng mami niya at ni Attorney Alon. Pakiramdam ni Trixie na si Attorney Alon ang nagpaalam sa mami niya ng mga pangyayari at naging resulta sa pagkakadakip sa holdupper. Gusto ni Trixie na makakalap ng mga katibayan sa hinala niya. Nakakuha ng pagkakataon si Trixie na puntahan ng kwarto ng mami niya dahil umalis ito sandali. Alam ni Trixie na may makikita siyang ebidensya para mapatunayan na may koneksyon pa rin ang mami niya kay Attorney Alon. Sa paghahalughog ni Trixie, napansin niya ang kahon ng alahas. Pamilyar sa kanya ang kahon na ito. Ang lakas ng kaba ni Trixie. Halos ayaw niyang buksan dahil sa oras na buksan niya ito, magkakatotoo ang hinala niya.
Unti-unti ay binuksan niya nga ang kahon ng alahas. Laking gulat niya nang makita niya ang loob nito. Ito ang kwintas na nakuha ng holdapper. Bakit narito ito? Ayaw isipin ni Trixie na tama ang kutob niya. Pinipilit niyang iwaglit ang pagdududa sa isipan niya, pero ito ang sinisigaw ng isip niya. Kailangan niya ng paliwanag mula sa mami niya. Nahihirapan si Trixie na tanggapin ang katotohanan. Samantala, umalis na nga si Renan para makipagkita kay Mellard. Nanggigigil siya at gusto na naman niyang sermonan at pagalitan ito. Hindi sinasadya, nakita ni Kurt si Renan na pasakay ng kotse nito. Halata sa mukha ni Renan na may kikitain na naman dahil sa galit na reaksyon na nakita ni Kurt. Bago pa makita ni Kurt si Renan ay kausap niya si Lilet sa cellphone dahil susunduin na niya si Lilet. Habang kausap niya si Lilet, nabanggit ni Kurt na nakita niya si Renan. Binanggit rin ni Kurt ang reaksyon nito at pagmamadali nito na mukhang may kakatagpuin. Parehas sina Kurt at Lilet na sundan si Renan. Nagsabi si Kurt na susundan niya si Renan dahil baka dito makakuha sila ng ebidensya kung bakit ganun na lang ang pagpanig ni Renan sa holdapper. Pumayag naman agad si Lilet at pinag-iingat niya si Kurt. Sa kabilang banda, hinahanap ni Spunky si Renan kay Era dahil may meeting pa sila kasama si Attorney Rona. Hindi ba ito alam ni Renan? Sumagot naman si Era na nagpaalam sa kanya si Renan dahil may kliyente siyang kakatagpuin. Walang kaalam-alam si Era na nakikipagsabwatan pa rin si Renan sa mga holdapper para makalusot sa krimen para hindi siya mabuko sa panghuhut-hut kay Era. Nakarating na nga si Renan sa isang bakanting lugar. Nakasunod si Kurt. Nagtataka siya dahil hindi desente ang lugar ng tagpuan ni Renan. Malakas ang pakiramdam ni Kurt na may kalokohan si Renan dahil bakit pipiliin ni Renan na makipagkita sa isang tagong lugar kung wala itong sinisikreto. Malayo si Renan, mas lumapit pa si Kurt. Hindi pa rin malinaw sa pandinig ni Kurt ang pinag-uusapan ng dalawa. Nakatago ang taong kausap ni Renan. Hindi makita ni Kurt. Sabi ni Mellard, mabuti naman dumating ang boss niya. Galit na sumagot si Renan. Sinabi niya na hindi siya natatakot sa pambabanta ni Mellard. Nagkakamali si Mellard ng inaakala niya. Natatawa si Mellard. Kung hindi natatakot si Renan, bakit narito si Attorney Alon? Gusto lang naman niya ng dagdag na bayad dahil sa pananakit ni Renan sa kanya. Tumanggi si Renan dahil wala siyang pera para sa pambablackmail nito. Nanindigan si Mellard sa pambabanta niya. Isusumbong niya si Renan kay Era kung hindi ito magbibigay ng karagdagang pera. Matapang si Renan. Pinagbantaan niya rin si Mellard na kaya niyang baliktarin ang kaso ni Mellard. Huwag siyang takutin dahil mas matindi siya magalit kesa kay Mellard. Iniwan na ni Renan si Mellard pero nakangiti si Mellard. Mukhang may masamang balak. Sa kabilang banda, tinawagan ni Sabrina si Lilet. Nagpakilala siya kay Lilet. Nagtataka si Lilet kung ano ang dahilan ng pagtawag ni Sabrina. Mabilis na sinabi ni Sabrina na gusto niyang makipag-usap kay Lilet tungkol kay Attorney Renan. Nakakunot ang noon ni Lilet. Naging palaisipan sa kanya ang mga gustong sabihin ni Sabrina tungkol kay Attorney Renan Alon. At yan ang mga pakakabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.